Mga kaibigan, isang magandang araw po. Ito ang pinakauna kong vlog, being a farmer, and I'm happy to share my ideas, experience, life being a farmer. Sa araw na to, ay ang aking activities ay magtanim ng dwarf coconut. Kung nakita nyo, ito po yung seedling ko. Isang bucket ng manure. This time, I use a goat manure. So, kita nyo yung hukay. Malalim at malaki yung hukay. Kasi sabi nga ng mga expert, mas malaki ang hukay, mas maganda. So, it takes 1 hour of digging this hole. So, hindi basta-basta, ganun kasimple. Pero, very exciting kasi na-exercise din ang katawan mo. Ito po ang pinakaunang proseso ng pagtanim. So nilagyan ko ng sticking para matuwid talaga. Para siyang the line. So pagkatapos ng paghukay, ang mangyayari ay ang susunod ay ganito. Step by step po ang ipapakita ko sa inyo. Ilagay po ang goat manure na isang bucket. Ayan po. Pagkatapos, ilagay ang dwarf coconut seedling. At ang panghuli, ayan po. Tabunan na ng lupa at sa ibabaw, lagyan ng mga 1 kilong goat manure. So, ganun lang. So, baka magtanong kayo sa isang seedling na to, kung magkano yung total cost, investment. So, sa estimate ko, ay nasa 300 to 500 pesos. Depende na po kung magkano yung bili nyo ng seedling at ng goat manure. Kung magkano yung presyuhan. So, sa paghukay ay hindi rin basta-basta simple. Kasi pag nagkataon na may mga puno ng kahoy tulad nito, ay kailangan mong putulin o hukayin yung ugat. May mga klase kasi ng kahoy na pag pinutol mo ay mamamatay na rin. Pero may klase ng kahoy na kahit pinutol mo na ay sisibol pa rin. So mabubuhay pa rin siya at pinabayaan mo, lalaki siya at magiging kompetensya siya ng iyong tinanim na coconut. So ang ginawa ko dito, may mga klase kasi ng kahoy na pag sinunog mo, tulad dito, ayan yung puno. So sinunog ko na para wala nang masyadong trabaho para mamatay siya. So ganyang sitwasyon, mamamatay na siya, marurupok, kakainin ng anay. So wala nang kompetensya ng nutrients. Lahat ay mapupunta na sa tanim mo na niyog. Pero yung katulad nitong mga kahoy na to, kita mo, sumisibol na. Ito kailangan talagang hukayin. Meron ako ditong mga tinanim na, mga 2 months old na,
Ayan. Isang linya din to siya. Merong puno dito ng palkata at talagang sumisibol. Kaya kahapon, sinunog ko siya. So hopefully, mamamatay na to siya. Maraming klase ng mga niyog. May tinatawag na dwarf, mga tol, at pag pinagsama ng mga expert yung dwarf at tol, magiging siyang hybrid coconut. So ang uso ngayon ay yung mga dwarf coconut. At pag ang PCE ay yung tinanong nyo, ay isa sa mga nire-recommend nila ay yung mga takunan katigan variety. So yung takunan, katulad niyang mga tanim ko na yan, ay maganda siya sa pangkupra. At sabi ng expert, yung mga katigan ay mas maganda siya gawing vinegar. So ito naman sa mga seedling na to ay iba rin to. Ito yung type ng coconut na pag namunga sa isang bulig, palagay natin 8 o 10 yung bunga, isa doon ay magiging makapuno. So meron ding mga klase ng makapuno, mayroon yung mga hybrid na galing sa laboratory na pag itinanim mo ay ang bunga 80 to 99% puro makapuno. So ito lang yung tinanim ko at medyo bata pa. Diyan na lang palakihin sa butas na yan. Marami na akong itinanim na mga coconut. Siguro mahigit 100 na. So bakit kailangan maghukay ng ganito kalaki? So isipin nyo, pag itinanim nyo na, hindi na kailangan ng yung tanim ng yung mga ugat na pumunta pa sa malayo. Kasi meron ka ng mga inilagay na mga manure o mga organic fertilizer. So sigurado yung puno mo, yung tinanim mo ay mataba. Hindi lang naman sa niyog, kundi pati sa mga prutas. Ganito rin ang dapat gawin. Kasi every 2 months, lagyan mo ng mga 1 kilo o kaya may mga yung sa mga gulay, itambak mo lang. Lilipas din ang araw, makita mo matataba na yung mga tanim. So parang libangan lang, dahan-dahan lang pagtanim, makatanim ng 2 puno sa isang araw o kaya 5 piraso sa isang linggo, hindi na masama. Katulad nito. So malaki pa yung butas. Pero kung every 2 months, lagyan siya ng mga pataba, organic fertilizer, sa tagal din ng panahon, 3 years, 5 years, mapupuno na rin yan. At maganda yung tubo niya. Ito yung mga itinanim yung April.
medyo damuhin na siya, pero not a big concern. Madali lang naman linisin yan. Ito yung maganda pag butas, kasi bunutin lang, madali lang. Yan, mga takunan variety ito. So, isa daw sa palatandaan na maganda yung niyog, marami kong bumunga, ay makakita ka ng ganito may buhok. Yun ang sabi nila. Ayan po. Ito po ay puno ng palkata. Talagang pinutol. Pero kita nyo. So, kailangan lang dito sunugin. Yan po ang mga dwarf coconut, takunan variety. Maraming salamat po. At sa sunod-sunod ay marami pa akong tips ay hatid sa inyo.